Isang baliw na hangal. Grabe, di ba? Yan ang eksaktong salitang binitawan para ilarawan ng isa sa mga itinuturing na kingmaker sa politika ng Pilipinas. Sa paghimay natin ngayon, titingnan natin yung mga sunod-sunod na pasabog ni Chavit Singson at susubukang intindihin, base sa isang pagsusuri, kung ano ba talaga ang totoong nangyayari. Dito sa maanghang na statement na to, nagsimula ang lahat. Imagine, baliw na hangal. Hindi lang sinungaling, kundi isang taong wala na raw sa realidad. Ito yung naging tugon ni Raul Rocha, isa sa may-ari ng Miss Universe, sa claim ni Singson na nabili na raw niya ang pageant. Napakabigat na salita. At ayon sa analysis na ginagamit natin, ito yung spark ng lahat. At yan ang malaking tanong na sasagutin natin. Paano nga ba nangyari na ang isang political giant, isang kingmaker, ay bigla na lang binansagan ng ganito sa harap ng buong mundo? Base sa paghimay ng mga pangyayari, yan ang palaisipan na ating bubuksan. Okay, simulan na natin. Unang bahagi. Para maintindihan natin kung bakit may gumamit ng mga salitang baliw na hangal, kailangan nating silipin yung isang press conference na ginawa ni Singson. Dito raw kasi naging malinaw na hindi ito yung ordinaryong drama sa politika. Okay, so isipin niyo to. Sa press con, sinabi ni Singson na ang lahat ng ginagawa niya ay dahil sa divine providence. Ang timing daw, eksaktong 40 years after EDSA 1. Gumamit pa siya ng mga video na gawa ng AI bilang ebidensya. Pero ito ang pinaka-weird. Habang nananawagan siya ng revolusyon, yung parang kay Gaddafi daw, kasabay nun, humihiling siya ng isang magalang na debate sa Malacanang. Ang gulo, di ba? Dito raw nagsimulang makita na may mas malalim na problema. At ito na yung pinakasentro ng argumento sa source na tinitingnan natin. Hindi raw ito tungkol sa paglabas ng baho ng gobyerno. Ang pinapanood daw natin ay ang public unraveling, ang pampublikong pagguho ng isang tao, na ang ugat pala ay isang napaka-personal na sama ng loob. So kung personal pala yung ugat, anong pinanggagalingan nito? Dito tayo papasok sa ikalawang bahagi. Ayon sa pagsusuri, para maintindihan to, kailangan nating balikan ang isang konsepto na sobrang lalim sa kultura nating mga Pilipino. Utang na loob. Alam na natin to, yung debt of gratitude. Sinasabi sa analysis na kung hindi natin to isa sa alang-alang, hinding-hindi natin maiintindihan kung bakit ganito ang mga kilos ni Singson. Ito raw kasi ang susi sa buong puzzle. At hindi ito hula-hula lang ha. Kasi mismong si Singson ang nagsabi niyan. Sa isang interview, inamin niya yung bigat ng loob niya, yung pakiamdam na pagkatapos ng lahat ng tulong niya, parang bigla na lang siyang nakalimutan. Dito kitang-kita yung direktang koneksyon sa konsepto ng utang na loob. So ang punto ay ito. Sa isip ni Singson may utang na loob na hindi nabayaran. Pakiramdam niya binaliwala siya pagkatapos ng eleksyon. May inaasahan siyang pwesto sa gobyerno, partikular sa PCSO o PAGCOR, na sabi sa analysis ay para maprotektahan ang mga negosyo niya. Nang hindi ito nangyari, doon na nagsimula ang lahat. Amabot pa nga sa puntong tinawag niyang may political Alzheimer's daw ang Pangulo. Okay, at itong sama ng loob na ito, hindi lang nanatiling personal. Dinala niya sa publiko sa paraang, napakadelikado. Dito na tayo sa anggulong legal at hindi basta-basta kasi usapang sedisyon na to. At dito, lalong naging komplikado ang lahat. Dahil sa timing. Sa mismong araw ng press con ni Singson, may inaresto na retired general para sa sedisyon. Ang kasalanan niya, isang post sa Facebook. Ito yung ginamit na panukat sa analysis para makita ano ba ang tingin ng gobyerno sa sedisyon. Tingnan niyo tong paghahambing na to. Si Pokiz, ang sinabi niya parang opinyon, maaring isipin ng mga tao. Sa kabilang banda si Singson, direkta. Panawagan para sa revolusyon, pagpapatalsik, pati paghamon sa militar. Ang layo ng bigat, di ba? Pero si Pokiz yung inaresto, si Singson hindi. Kaya syempre, ang natural na tanong, bakit? Kung mas matindi yung mga sinabi ni Singson, bakit parang wala lang? Bakit malaya pa rin siya? Well, may dalawang teorya na inilatag dito sa pagsusuri. Unang teorya, baka naman gusto niya talagang magpa-aresto para siyang maging martir para mapatunayan na importante pa rin siya sa kwento ng bayan. Pangalawang teorya, at ito yung mas malamang daw, mas matalino ang gobyerno. Alam nilang atensyon lang ang kailangan niya. Kaya ano ang best strategy? Huwag pansinin. Hayaan mo siyang mag-ingay hanggang sa siya na mismo ang mapagod.
At dito na tayo sa pinakasensitibong parte ng analysis. Tinitingnan dito yung mga pangyayari hindi bilang isang planadong political na atake, kundi bilang isang pattern, isang padron ng posibleng paghina ng pag-iisip. Si Chavez Singson ay 83 years old. Nililinaw ng analysis na hindi ito excuse, pero isa itong mahalagang konteksto para maunawaan natin yung mga susunod na pangyayari. Okay, sundan natin yung timeline. Nung Hulyo, malinaw pa yung hinaing niya. Pakiramdam niya, nakalimutan siya. Pagsapit ng Setyembre, nanawagan na siyang mag-resign ng Pangulo. Nobyembre, revolutionary government na. Pagdating ng Enero, biglang sumulpot yung issue sa Miss Universe. At sa huli, yung press con na puro magkakasalungat na ideya. Para sa sumuri nito, hindi to escalation kundi fragmentation, pagkakawatak-watak ng pag-iisip. At ito yung mabigat na konklusyon mula sa timeline na yon. Yung pattern daw ay nagpapakita ng isang tao na baka nahihirapan ng ihiwalay yung totoo sa hindi. Isang malubhang paghina sa tinatawag na reality testing. At ito pa yung isang nakakababahalang tanong na binibitawan. Nasaan yung mga taong nakapaligid sa kanya? Ang pamilya niya, yung mga advisors niya, bakit parang walang pumipigil? Kinukonsinti ba siya? O mas malala, baka sinasamantala pa ang kanyang sitwasyon? So, sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, ano naman ang naging sagot ng palasyo? Para sa huling bahagi natin, titingnan natin yung strategy ng gobyerno na ayon sa analysis ay marahil ang pinaka-epektibong paraan para harapin ang ganitong sitwasyon. Ito yung matalas na sagot ng palasyo. Imbes na makipag-away, binaliwala nila yung hamon at sinabing ang tunay na laban ay wala sa debate kundi sa totoong trabaho. Ayon sa pinagbatiang material, ito ay isang surgically effective na tugon na tumanggi sa atensyon na gusto ni Singson. So sa madaling salita, ito yung diagnosis ng palasyo na sinasang-ayunan din ng analyst. Ang lahat ng ito ay palabas lang, para sa media attention. Ang galit niya, lumabas lang nung hindi niya nakuha ang gusto niya. Kaya ang pinakamagandang gawin, hayaan mo lang siyang magsalita. Kasi sa bawat salitang binibitawan niya, siya lang din naman ang sumisira sa sarili niyang pangalan. At para isara ang buong pagtatalakay na ito, may ginamit na isang napakalakas at medyo malungkot na imahe yung source para ilarawan ng buong kalagayan ni Chavez Singson ngayon. Isipin nyo, isang tao na buong pusong naniniwala na siya'y lumilipad pa rin, na hawak pa niya ang kapangyarihan, pero sa mata ng lahat, matagal na pala siyang bumagsak at ang pinakamasakit sa lahat, baka siya na lang ang hindi nakakalam. Isang mapait at malungkot na pagtatapos sa kwento ng isang dating kingmaker.